Come here, brother. Mga mahihayin kasi yung mga leaders ko. Yan. So, Sports na mahihayin pa. teka lang, kasi most of them, they only see you sa poster ng top 20, but they seldom see you or feel you or hear you talk. And this is the first time na makikilala ka ng AIM-1 na delegates natin dito sa Bohol trip ng PGI. So, introduce yourself, your humble self, syempre yung grandiose result mo rin. Yes, good morning, AIM-1! Good morning! Kumusta ang Bohol? Anyway, I am Ronald Bagao, a former tambay. So, tambay ako nag-start dito sa EGG. Syempre, inataw yung negosyo, trabaho, with the guidance of our, di ba? Napakagaling ng mga coaches, Coach Joven Mendoza ng Rebel, and of course, Coach Albert Jasma. In my 5 years, magsi 6 years na ako dito sa EGG. Actually, mahihain ako, pero hindi pwede pala magiging top earner ka kahit mahihain ka, di ba? So, ang mga achievement na nakuha ko dito is naka-purchase ako ng 2 sasakyan. First car ko is Honda Civic. At the same time, yung second car ko nasa labas, yung Ford Mustang. Nakuha natin dahil sa sobrang ganda ng, of course, company natin ng AGG. So palakpakan naman natin. Yun lang, nakuha ko siya sa pagiging consistent ko sa trabaho, sa hataw, sa negosyo. At the same time, nag-focus ako. Lagi akong naka-eyes on the goal ko ba sa mga dreams, sa mga pangarap. So that is why narating natin yung masasabi kong isa sa mga pangarap ko dati. So, magtuloy-tuloy lang, focus lang tayo. Rest assured na sa lahat ng mga nandito ngayon, makukuha din kung ano yung resulta na meron tayo. Klarong-klaro na. Kung sa Bisaya, patinaw, landag, ug tataw. Di ba, makasabot lang yung mga Bisaya. Klarong-klaro na, tatrabahuin na lang natin. Ito na yung future natin. Yes. And by the way, one of the lot here siya rin ay one of the owner. Yeah. So soon to be built and soon to rise yung kanyang mansion diyan, no? Nan, soon to rise, right? Yes. Oh. Yes, may perspective na. Meron na perspective A, may B. So marami na mga pwedeng pagsusundan. Oh, brothers, next. Diba? Kung sino? Wala na, brother. Parang kinakabahan ako. So anyway, welcome po dito sa Bohol and para sa mga lahat. And I know sobrang nag-enjoy kayo sa ilang days, sa 3 days and 4 nights. 4 tama ba? Baliktad. Oo, 4 days and 3 nights na vacation dito sa Bohol na all expenses paid ng AGG. And yon, lahat kami dito, dating nangangarap lang. Then, pagkilala ko sa inyo, I'm Romy Giritan, isang dating Jollibee service crew. Yan, Jollibee service, kasi dati sobrang hirap ng buhay namin, walang ibang choice para makapag-aral ako ng college, kundi magtrabaho. So, nagtrabaho ako as service crew, habang nag-aaral, yan po yung buhay ko before. Until such time na may kasama ako sa work na nag-ano sa akin, kung ba yun bang ginulat ka na good news, sabi sa akin, bro, good news. Ano good news yan? sabi niya sa akin, nung nakilala ko itong ganitong industry, sabi niya, bro, may good news ako. Anong good news? Magbabago buhay natin. Sabi ko, anong bago na? Hindi naman tayo preso. Di ba? Hindi naman tayo, bakit magbabago yung buhay natin? Wala akong kalam-alam sa ganitong klaseng industry, sa ganitong klaseng negosyo. Then, kumbaga, sabi niya, magbabago buhay natin. Yun yung nasa isip ko na, anong magbabago? Alam ko na to, networking ito. Diba? Pag sinabing networking, kasi dati, sobrang negative ng isip ko pagdating sa networking. Diba? Kasi narinig ko sa labas, ganyan, yung dati pa, may office pa yung, yung ganon. Dito, yun bang namimilit, ganon yung na-experience ko. Ganon yung na-experience ko. Then, until such time nakita ko, kumbaga naniwala ako. Then, ginawa ko lang to ng todo. Di ba?
sineryoso, trinabaho, nakinig sa mga mentor, sa mga uplines. Kasi nga walang ibang magtuturo sa atin dito kundi ang upline. So hanggang yun, nagka-pandemic. So I'm doing this for I think mga 6 years na. Then nagka-pandemic and yun po, yun yung time na nagkaroon ng breakthrough yung sa career dito, sa income. And yun, nabili po natin yung BRG Subaru na tail green yung kulay nasa labas. And yan, still working para makuha pa yung more goals dito. Para masali din tayo dito sa Yahay Highlands. Yan, so thank you so much everyone. Nakita na ba kayo ng Tarsier? Yes! Oh, sa harapan yung ngayon, aking Tarsier. Di ba? Again guys, good morning everyone. Yung pangalan ko pala ay si John Albert Yong from Bohol, okay? And ngayon po, consistent naging part ng top 20 under sa Atomic International. Okay, yung mentor ko si Nanay Del and si Coach Albert, Coach Jomen, yan, di ba? And yun nga, currently po, naging top 9 tayo sa buong Atomic International. Okay? And yun, hindi ko na papatagalin pa, baka mabutan din ng hapon, di ba? Yun, sa akin po yung blue na BRZ doon sa labas. Okay? And sa 5 years ko po dito sa platform na to, nasa mga almost 12 million na po yung kinita ko natin sa negosyo. Okay? Kaya yun, thank you so much and enjoy niyo po yung Bohol. Good morning. Welcome to Bohol. Wala, hindi ka na naman Okay, para mabilis na. Dito ka daw. Okay, 1 minute. 13 years in the making. Naging top 7 na po tayo sa buong community. And I'm sure hindi niyo ako kilala. Alright, it is an answer prayer sa akin. Kasi nasa Smoky Mountain ako. Seminarista kasi ako eh. Nasaan sa Smoky Mountain, umiyak kasi iningaan ako ng 100 peso. Walang may bigay. Ano ba to? Gusto tayong tumulong tapos wala tayong pera. So, to cut the long story short, na-invite po ako dito. 10 years in the making, ito yung nangyari sa akin. Nakapag-acquire ako ng property, yung sa dulo. Doon ko na rin itayo yung dream house ko. Okay. Tapos, ay, Ryan Digal. Okay, welcome sa mga kasamahan dito, no, na okay, kilala ko ate. Ako lang po sa top 20 walang sports car kasi hindi ko yun yung priority. Nasa mission kasi ako. Okay, sa mga nakakilala, alam nila yung story. Kaya dinadrive ko daily L3. Tapos yung dala ko ngayon yung Vios na 3 years nang walang ligo. Pero, may malaking pero eh. Hindi ka mahilig sa sports car, pero ikaw yung kilala ko na mayaman, pero laging mapagbigay. At gano'ng kalaking hektarya ng lupa mo nga? Eh sa ngayon, ang ginagawa ko lang. Pinamimigay. Technically, pinamimigay. Magkano total income? Okay, next week, mga 45 million na po. For how many years? Ayaw sports car. Ayun nga na sports car. Hindi, technically speaking, hindi siya materialistic na tao. He's very spiritual, he's very giving, compassionate. Namimigay ito. Ito yung literal na next to Jesus Christ, angels, and Shaddai. Oo. Kasi literal namimigay ito kapag naramdaman niya yung... Dahil seryoso yung kagustuhan ng isang tao, pero limited siya sa kanyang resources. Gano'ng kalaki yung lupain? Apply. Kasi hindi siya materialistic, pero he's more into farming right now, and he's devoting his time, his energy. All in all, kaya na po mga 5 hectares. Yung mga may problema, binigay ko na lang para sila naman yung magproblema. Wala pangalaman natin, Ryan. Ayan, so wala akong masabi kasi siyempre mga magagaling eh. Excited na ba kayo na mapakinggan si Ate Del? Anyway, palakpakan naman yung bawat isa sa atin kasi hindi po basta-basta na nakapunta kayo dahil sa PGI kasi nga bihira lang po makaklaim ng PGI kasi nga kunti lang yung pere. Tama ba? Eh kaya nandito kayo kaya marami kayong pere. Kaya palakpakan naman natin. Alright. So siguro kilala nyo na ako no kasi ako po yung mahihain na galing po sa Saudi Arabia as
delivery boy na wala din kalam-alam sa ganitong klaseng online or business, pero nakinig lang ako at saka alam mo yung wala akong alam, wala din akong idea, beginners, pero isa lang ang natira sa akin yung pangarap ko. And that time guys, para bigyan ko lang kayo ng idea, before po ako nag-top 8 sa buong company, talagang nag-workout po ako sa Saudi Arabia pa lang. 2 to 3 hours ko lang ginagawa hanggang sa dumating sa point na parang ayaw ko na yung trabaho ko. So, nag-decide na po ako na mag full-time. Kasi that time guys, sa totoo lang, nag-asa ko ni Coach Albert, Coach, gusto ko na mag full-time. Sabi na, teka lang, bakit gusto mo mag full-time? Kasi nga, sawan ako dito, 7 years na po dito, wala pa rin sahod, wala pa rin ipon. Sabi niya, magkano ba yung income mo dyan? Sabi ko, 20,000 pesos per month, Coach. Walang hiya ka, umuwi ka na. Wala namang walang hiya. Sabi na, ganun lang ba? Okay, sige, umuwi ka na. Kasi nga, sobrang late pa lang sahod mo dyan. And, yun nga guys, ulitin ko na wala akong idea, mahihain, pero dahil po sa AGG, grabe po yung binigay sa akin. Okay? Kaya, ito yung pinaka masarap na nangyari sa atin na alam mo yung kumikita ka dito ng sobrang laki tapos wala ka pang boss, walang amo. Tama ba? Yes! And I'm proud to say na nakabili po tayo ng 4 na sasakyan tapos yung bahay natin dito sa kabila ay hindi pa natapos. And yun lang. Tapos yun ang advice ko sa lahat na nandito ngayon, tuloy-tuloy ka lang talaga, sabi ni Ap Carlo, ha? Okay, kasi walang ibang pupuntahan, kung basta magtuloy-tuloy ka, sigurado, success yung sa dulo. Okay? Guys, ito lang yung taong kilala ko taga Bohol na nag-click ng Bohol trip. Oh, seryoso. 8 ata kinuha mo, di ba? 5 lang, 5. 5. Kasi yung isasali ko yung yaya ko para wala kayo. Kakaiba, taga Bohol. Hindi nga, nag-claim nga ako ng 5 Bohol. Talagang in-screenshot ko nga tapos pinano ko sa kanila na mag-trip tayo ng Bohol. Hindi ako sinama eh. Kasi mag-trip to Bohol, yung taga Bohol. Nag-claim ako ng 5. Okay, susunod tayo dito kasi mainit. Kasi, Okay. Thank you. Tayo sa kabila, she's the one driving the red Mustang behind the bus also earlier. Sorry, ang Camaro pala. Camaro. yan pa lang. Well pala, una lang. Good morning! Good morning! Parang kinakabahan ko. Anyway, I hope na-bear with me kasi Bisaya naman talaga So, baka marumuraman ako sa Tagalog. My name is Maribel Abansado. From Bohol talaga ako, pero yung husband ko taga Tagum. Kaya doon din ngayon. And nag-umisa din po ako sa mga nanay. Marami, no? Yes. Ayun. At least makarelate kayo sa akin. Ako po yung pinag-pray ang nanay na Toby. Kaya tawag nila sa akin nanay. And nag-umisa ako dito way back then, 10 years ago, almost 11 years. Part-time din, and then hindi mateki. In fact, ako yung nasa YouTube na nagsangla ng engagement ring. Kaya ko ito sinabi kasi gusto kong sa mga nanay na katulad ko na even if hindi man suportado sa family nung nag-umpisa or sa mga dito na hindi supportive yung family nila na nag-umpisa ka, ipagpatuloy mo lang yun. Kasi I was once like you na nag-umpisa din na sobrang negative yung husband ko. In fact, saka ko siya naniwala at binalik yung tiwala na nawala. Binalik kasi, sino ba naman yung hindi magagalit yung isang live engagement ko yun, di ba? So, after 1 year and 6 months pa, na naging positive, even if nung nangyari na karoon ako ng resulta or kumita ng first million, hindi pa din naniwala. Doon yung naging journey ko. Kaya, binanggit ko yun dito. Kasi gusto kong, alam mo yung, masabi mo sa sarili mo na, for me kasi hindi naman madali yung proseso. Pero, yung nakita nyo kasi ngayon is yung kung anong meron kami ngayon. Pero yung pag-upisa pa ba. And aside from that, sobrang thankful, forever grateful. Kasi especially kay Coach Amber Jasma, kina Dog, kasi
iniwan man ako ng direct endorser ko, pero hindi nila ako iniwan. And pasalamat din ako sa buong company, sa lahat na bumubuo nito, kina Doc Connie, kina Doc Ed, and the rest of the management, especially kina Sir Jason and Sir Perry na talagang nagpunta dito para gabayan kayo. And sa sobrang napaka-idol ko nung mula nung nag-umpisa ako, alam ito ni Abmay, na alam mo yung doon ako kumuha ng lakas ng loob na kasi nung nakita ko si Abmay, di ba kinuha ko yung marker mo. Yung pagka-intro kasi, sabi, Hall of Fame ng company. Sabi ko, ano yung Hall of Fame? Bakit tinawag ng Hall of Fame? Tapos, nung nabanggit, ganyan. It's not about the rank, but for me kasi, kapag ando doon ka na sa taas, given na kita ka talaga. So ako, parang yun yung naging look forward ko din, aside sa mga apply ko, most especially Coach Albert, kasi nakikita ko talaga na from humble beginnings, tapos yung pagpalaki niya sa amin, gano'n. So, ito na yung chance na mapapasalamat ako sa iyo. Na hindi naman ako ganun ka-open kasi sobrang mayayain ako. Nakita naman siguro sa personality ko, iba nangyayari ko. Pero sobrang ako napapasalamat sa mga taong nilook forward ko din. It could be ngayon, nilook forward din ako. Kung paano ko din linabanan yung proseso para maabot ko ito. But ito lang masasabi ko. Just be humble enough. And yung pagkaroon ng yes coach attitude. Kasi given na si Coach Albert, sobrang bata sa akin. I was 35 nung nag-umpisa ako. I think 25 si Coach Albert, parang gano'n. And yet, naging humble down ako. Para lang, gusto kong kopyahin kung ano meron siya. Kaya kung ano din, sinusunod ko lang din. Yun lang masasabi ko, especially kung, kasi hindi ko man alam kung beginners ka ba ngayon, or nag-1 year ka na, or na-hit mo na ba yung first million mo. Kasi it's not hitting that first million. It's the journey na magpapatibay din sa'yo. And for that, started from yung nagsasangla, hindi naman sa pagmamalaki, I'm not to brag para sasabihin ko ito kasi alam nyo paano marating nyo dito. But from that engagement ring to 68 million na. Wow! And currently top? Top 2. Kaya, sobrang ako nagpasalamat. And sa inyo, sa mga dreamers katulad ko, kasi hindi lang naman ito lang pang pinapangarap ko, mas lumaki pa nung nakita ko yung bigger picture ni company. Kaya, we're very excited kami mga mentors kasi alam namin na kung hindi ka lang mag-give up, magtuloy-tuloy ka lang despite sa mga pinagdadaanan mo. Kung ano din yung buhay na mayroon kami ngayon. Kasi sila, sabi ko din kung anong buhay nila. Sobrang ako na-excite everyday kasi maraming nagsasabi na, Nanay, kahit ganyan yung kinikita mo, bakit andyan pa din yung gigit? Kasi nakikita ko na yung sarili ko through them. Naapmay sa mga nila Coach Albert, kasi especially kasi siya po yung Tagalog, naghubo sa akin. Oo. Talagang siya naman talaga yung nagpapalaki sa amin dito. And again, sobrang maraming salamat. Looking forward na madami pa tayo na matutulungan ng company na ito. Yes! Yes! We're so much blessed na magkaroon ng ganitong company. And yung Camaro na nasa labas, amin po yun, ng husband ko na si Tatay Roger. Baka may makarating na video dito, gusto ko din pasalamatan siya kasi siya po yung dahilan kung bakit mas nakita ko yung potential ko kasi the more na naging negative siya, the more na pinapatunayan ko, kaya ko din. Kasi gusto ko na matulungan or maiahon yung pamilya ko. Kaya for sure, ganun din yung reason mo. O bakit hindi mo tutuloy given na nakita niyo din kami. Nakita niyo na yung kung ano yung bigyan mo mapuntahan. Kaya sobrang maraming salamat and I hope na-enjoy ko kayo sa stay dito sa Bohol. Again, this is Nanay Del from Bohol. Yes. Why Atomic International is felt not just from the Philippines, but all over the world. From Philippines to Asia to Africa. Let's welcome the founder of Atomic International, Upline Albert Hasma, our Hall of Famer. Hi everyone! Good morning! Yeah, I'm so honored and it's my pleasure na nakabisita kayo dito sa Bohol. Right? Headed by your
pinaka-upline, our Hall of Famer, iniudulo ng ating industriya, Upmay, and of course, Kuya Mike. Palakpakan naman natin. Ang hina ng palakpak niyo, buting ba? Alright? Sulit ba? Siyempre, palakpakan natin si Sir Perry at si Sir Jason. Right? Pumunta talaga sila dito. Sila yung naglakad sa inyo, nagsabi na pwede ba papuntahin dito talaga yung mga distributor. Sabi ko, why not kung may inspire talaga sila. Anyway, nag-enjoy ba sa Bohol? Yes! Nakita ko nga sa mga picture eh. Sabi ko, gusto kong sumama. Sulit, no? Sulit yung trip ko yun. Yes! Right? Sulit na sulit. Kaya, ang tawag nito, for sure, makakatulong to sa inyo para ma-recharge kayo, para pag-uwi, hataw na naman tayo. Tama? Anyway, hindi ko lang to kunting storya lang ng paano namin acquire itong mga property na to. Kasi in fact, hindi naman ito yung first na goal ko when I started in this kind of industry, right? Nag-goal ako first na nabili ko na lote that time. Imagine guys, ang kita ko that time is around, siguro nasa mga around 200 to 300,000 per month pa. Pero, ako kasi yung tipong tao na after matapos ko yung isang project, lagi kong tinatanong sa sarili ko, what's next? What's next? Hindi ko makalimutan, isa sa mga Hall of Famer, tinanong ko dati, sabi niya, sabi ko sa kanya, ano bang sekreto, bakit narating mo yung ang tawag nito? Kung anong meron ka ngayon, ano sabi niya? Wait muna, tanungin muna kita, magkano ba payables mo? Eh, that time wala akong payables eh. So, sabi ko, challenge kasi nga, nag-start pa lang ako that time, kasi mga 10,000 pa yung income. Nung kumita ako ng 200,000, nagkaroon ako ng third car Camaro. Actually, hindi yung cash. Nag-monthly ako doon. Para may idea kayo, nag-monthly ako doon sa Camaro na yun, ng 70,000 per month. Right? 300,000 yung income ko And meron akong 2 loteng minamantlihan that time. Yun yung parang goal ko na doon ko itatayo yung bahay ko. Nasa almost 800 din yun. Mas mataas kaysa dito. Overlooking din yun. Ganyan din yung makikita, magay. Kasi mahilig na ako doon. Ang monthly ko naman that time, sa 2 lote na yun, nasa 35 per lote. So, lumalabas, nasa 70K. My point is, bakit ko ginagawa yun? Kasi kilala ko yung sarili ko eh. Naintindihan niyo po ba? Yes. So, pinipressure ko yung sarili ko. Mas okay yung pressure na yun kaysa pinipressure ako para may maniningil na utang. Mas maganda yung pressure para sa pangarap. Do you get my point? Yes. Pinipressure ko yung sarili ko that time. Hanggang sa, ang tawag dito, lumalaki income ko. Sabi ko, parang hindi ko bagay itong lupa na to. Parang naliligitan lang ako. Kasi nga 800 lang yun eh. Hanggang sa nakapurchase naman ako ng mas malaki, 2,000. Doon naman sa kabila, pareho sila Panglao Island lahat. Right? Tapos nung lumalaki wala pa yung pandemic, sabi ko, parang mas gusto ko na yung overlooking talaga. So naghanap ako, nag-ikot-ikot ako dito sa buong Bohol, hanggang sa nakita ko yung lote na yan. Ayan. Nasa mga, siguro mga 6,000. Ayan, yung kabila na yan. Sabi ko, ito na yung gusto ko. Kasi nga, overlooking, tapos feeling ko parang gusto ko magkaroon ng tennis court. Sa likod pa yung plano ng tennis court kasi hindi magkakasya doon. Tsaka dinala ko dito, sila Ate Del, sila Jomen. Sabi nila, ang ganda pala, no, pag overlooking yung lupa, pag-luten, ganyan. So nagtalon-talon kami dyan. That was during pandemic times. Hanggang sa, syempre, during pandemic, sabi nga ni, reset of wealth yun eh. Alright, maraming nagbintahan ng lote. Timing, binenta to. Binenta tong lote na to. Alright? Binenta to na around 12,000 per square meter. Itong lote na to, itong pinatayuan ng bahay. Timing, nag-drop down siya, kunti lang, kasi nga pandemic. So, nag-dive kami, binili namin to. Sabi ko, ito na yung mas gusto ko, kasi mas mataas to kaysa dun eh. Okay, so, ito yung binili ko, kasi feeling ko, magkakasya din yung tennis court dun. So, binili ko siya, nagiging siya, 1 hectare yung lupa dito, buong bundok, parang isang bundok dito, nabili natin. So, ginawa ko, para isa pa. Okay, so that was during pandemic, and then, ang ginawa namin, matagal na kami nag-visualize na what if tayo yung unang team siguro na magkaroon ng isang subdivision, isang highlands na ang lahat nakatira, puro mga networkers.
Kasi gusto namin i-lift up yung pangalan ng industriya ng network marketing dito sa Pilipinas. Kasi dati, nung nag-start kami dito sa Bohol, ay mga scammer yan. Alright? Pero pag dumaan sila dito, uy, Millionaires Village daw yan. Narinig namin, taga-atomic daw yan. Iba na yung sinasabi nila. Kasi nga, we are proving them na hindi basta-basta yung negosyo na pinasukan natin. Alright? So, kaya nga, ito, yung lupa dito hanggang sa makita doon sa buntod na yung bundok na yun. Kay Jason, amin yun, ha? Itong mga lupa na to. So, maraming magpapatayo ng bahay, nakakatuwa lang kasi mga kapitbahay ko lang dito. Yung mga, ano lang din, mga kahilera ko lang sa apartment before. So, imagine ito yung nangyari sa buhay namin. And kung nakaya namin to na, you know, nandito kami sa probinsya, right? Tsaka nakikita nyo naman yung mga leaders namin. Hindi kami kagaya yung mga tipong leader na, hello, hi, good morning, mga mahihain yung mga leaders ko. Pero my point is, pag ginawa mo ng tama ang negosyo, dumaan ka sa tamang proseso, ibibigay talaga eh. Nagets ba yung point ko? Yes! Alright, so, now, alam ko, ayan, itutuloy ko dito, ayan, kay Ate Del, kay Jomen, kay Ronald Bagaw, yung nagsasalita kanina, kay Ryan. So, yun, mga bakanting lote dyan. Okay, so, the goal is, magiging parang Santorini to, Santorini, na ang pag i-drone mo to, lahat, mga mansion yung bahay. Right? So, and then, nakakatuwa lang, kasi nga, mga networkers yung nakatira. Alright? So, for sure, pinapakita namin to sa inyo, hindi para may pagmayabang, kundi para ma-realize natin na ang industriya na nilulukdaw ng karamihan dati, ngayon, kaya palang makipaglaban sa mga may negosyo like, diba? Kagandahan, hindi tayo kontraktor. Tama? Hindi tayo mga DPWH, no? Hindi, joke lang. Okay, so, kaya-kaya pala siya. Alright? Parang isang team na magkakaroon ng ganitong result, and I'm proud to say we are one of the teams. Aside sa mga team nyo, we are one of the teams na nakapag-create talaga ng pinakamalaking resulta sa network marketing industry. Alright? Bakit namin to nagawa? Simple lang. Dinisiplina ko yung mga leaders ko. Alright? At sana magiging lesson to sa ating lahat na we need to, you know, protect our hard-earned money. Alright? Minsan kasi, lalo na sa social media, minsan, pinapakita natin yung mga lifestyle. Yung lagi itong kinupart sa mga leaders ko na huwag kang magpapakita ng lifestyle sa social media na sobra sa income natin. Nagets ba yung point ko? Guys, sa panahon ngayon, ibang-iba ang recruitment ngayon sa recruitment before. Yung mga tao ngayon may alam na. In fact, pag mag-post ka ng sports car sa social media, hindi na siya mapapansin eh. Instead, mababash ka pa. Nagets nyo? Ang mga tao ngayon, ibang-iba ang behavior sa social media. Nagets niyo po ba? Yes. So ano yung pinaka-effective na way para ipakita mo sa social media? Be genuine lang. Be true to yourself. Mas ma-appreciate ka ng tao, mas i-click yung content mo pag ano tawag doon? Pag genuine ka. Pakita nyo. Sino yung nakita ng last post ko kahapon? Ano nakita nyo? Ibang-iba. Ha? Nasa bukid ako eh. Nag-gets nyo? Nasa bukid ako, pero in less than naka 2.2 likes, mga ganyan. Kasi nga, genuine. Nag-gets yung point ko, hindi na yung puro baliwan na lang sa social media. Kung gusto nyo talaga na, kasi nga, dapat nating sasabayan kung ano yung behavior ng social media ngayon. In fact, yung mga nagpo-post ng ganito, ganyan, mas madami pa yung bash compare sa mag-ahab. Nag-gets yung point ko? So, yan yung lagi kong tinuturo sa mga leaders ko. Just be true to yourself. Right? Huwag yung pasobrahan. Kasi nga, ang mga tao ngayon, hindi na mga inosente. May mga alam na eh. Nagets ba yung point? Yes! Alam ko lahat sa atin dito, may mga pinagdadaanan. Lalo na mga previous months. Maybe kami, maybe blessed kami dito sa Bohol kasi, syempre, hindi mabot yung mga balita dito eh. So, parang wala kaming umataw lang kami, pero the fact na nandito ka, it's a sign na tamang tao ka para sa team mo. Tama? So, kaya nga lagi ko itong sinasabi sa mga leaders ko na ako kasi personally, nadaanan ko rin yan. Nadaanan ko yung nawalan ako ng mga leaders.
Pero sabi ko sa sarili ko, those who stay with us, those who stay with me, sila yung mga totoong tao. Sila yung mga totoong tao na tutulong sa pag-develop ng empire namin, sa mission ng team namin. Kaya I believe lahat ng mga nandito ngayon, mga totoong tao na to. Tama? Mga totoong tao na to, the fact na nandito ka, deserve mo na magkaroon ng magandang future na kasama yung team na naniniwala sa inyo ngayon. Yes. Kaya nga, kailangan nyo yung lahat ng mga nandito na nag-stay para sa atin, keep them. Yun talaga, I'm assuming na lahat tayo dito leaders na. Yes. Naintindihan? Yes. I'm assuming na lahat tayo dito may grupo na. And alam natin lahat, gaano ba ka-expensive. It's very costly. It's very expensive to build a leader. Tama or tama? Hindi lang effort, hindi lang pera, pati luha, lahat. Ini-invest na natin dyan. Pero minsan, nag-invest tayo for how many years dyan, may mga times talaga naman ko parang mali pala yung taong na-imbisan natin. May mga nakapil ba ng ganyan? Yes. Ako may nakapil din ako. Mga close ko before, may mga nawala din. Pero ang point ko, hindi yun sila para sa akin. Alright? I learned to live the person not meant for us. Not meant for me. Nagets yung point ko? Kailangan natin yun. Kasi nga pag hindi mo yan kaya i-let go, parang ikumpara mo pa yung sarili mo, uy, baka tama siya. Or baka kung ano siya. Ikaw mismo maapektuhan. Nagets ba yung point ko? Yes. Again guys, kung sino yung mga nagstay sa inyo ngayon, bigyan nyo na ng value. Pahalagahan nyo yan. Bakit? Sila yung mga totoong tao, sila yung mga kahit despite sa mga challenges na naranasan natin, nandito kayo. Ang ganda ng energy nyo, ang ganda ng... Na-feel nyo yun? Yes. Na-feel nyo yung energy nyo ba? Na parang ito na talaga, ito yung gusto ko. Hindi yung parang nagsisiraan, hindi yung parang mga... You know what I mean, guys? Alright? So, again, guys, it's very expensive to build a leader. Kaya nga, bigyan natin ng halaga. Lalo na yung mga nagstay ngayon. Sabi nga, you can count the seed in one apple, but you cannot count how many seeds will be produced by that. How many seeds will be produced by that one? By how many fruits, how many apple tree will be produced by that one seed? Nag-gets yung point ko? Yes. Sa lahat ng mga nandito ngayon, wake up call na to para sa ating lahat. Ako din, nung time na nawalan ako ng mga leaders, sabi ko, ang lagi kong tanong sa sarili ko, hindi yung, ano bang kulang nila? Anong mali nila? Bakit umalis sila? Hindi eh. Yung tanong ko sa sarili ko, ano yung pagkukulang ko? Bakit umalis sila? Nag-gets yung point ko? Yes. It's a wake-up call para sa ating lahat. Para, ako I believe, lahat ng setbacks, it's a comeback eh. Parang murang pintik ba? Alam mo yung, tirador. Parang tirador yan. Parang iganon ka, para magtuloy-tuloy ka. Nag-gets ba yung point? Yes. Kaya nga okay lang yan. Kung may mga naranasan kayo, ako hindi ko alam kung gaano ba siya ka-intense. Yung mga naranasan nyo doon. Pero ang sa akin lang, guys, ako mismo, walang mali sa kumpanya natin eh. Nag-gets niyo po ba? Yes. Walang mali sa kumpanya natin. In fact, ang ganda nga ng tour natin dito sa Bohol eh. Yes! And take note, nag-start pa lang tayo. Yes! Gusto niyo ba mas maraming leaders pupunta dito sa Bohol? Yes! Hindi lang sa Bohol, international pa. Yes! Nag-gets? Nandito na tayo. Ito yung binuo nating pamilya, protektahan natin to. Guys, ito yung masuggest ko sa inyong lahat. Kung gusto nyo talaga natin na magtuloy-tuloy yung success natin, treat everyone, not just as business partners, but as part of your family members. Extended family. Okay? Yes. So, yung pinaka-importante, just be true to them. Just be true to yourself. Yun yung pinaka-importante kasi ma-feel yan ng mga leaders natin. Naintindihan niyo po ba? Yes. Ma-feel yan ng mga leaders natin. Ako siguro ibang-iba ako sa social media. Kung makikita niyo ako. Sa totoo lang. Hindi ako masyadong nag-upload sa social media. Ibang-iba ako. Alright? Tsaka kilala ako ng mga leaders ako eh. No need to prove naman ako eh. Nagets? Ang sa akin lang, pinapakita ko sa mga leaders ko na I am still the hardest hustler sa team ko hanggang ngayon. Ako pa rin yung pinakamasipag. Ha? Walang, kahit sila yan, wala. Hindi yan makakatalo sa akin. Ako pa rin yung pinakamasipag sa team ko. Correct or correct? Ha? Hindi, totoo yun. Totoo yun.
1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., tapos nagising ako around ganito, ganyan, good morning, wala pang nag-sing. Alright? Kung work ethics lang, I always make myself as a model para sa mga leaders ko. Isa yan sa mga sikreto ko. Alright? Kung anong narating natin ngayon, tandaan natin, may purpose si God bakit binigay ito sa atin. Naintindihan niyo po ba? Yes. May purpose si God bakit binigay ito sa atin. At syempre, pag hindi natin yan naaalagaan, anong mangyayari? Mawawala din yan. Kaya, kung ikaw ngayon kumita ka, 50,000, 100,000, 500,000 or 1 million na naman per month, sigurado, hindi lang yan para sa akin. Hindi lang yan para sa akin. May purpose yan bakit binigay ka ni God sa posisyon na yan. Naintindihan niyo po ba? Yes. And the goal, makapag-inspire, marami tayong matutulungan. Kaya, we're so happy guys na nakapunta kayo dito para makita nyo yung future nyo, pagbalik nyo doon, i-drawing na din ang bahay nyo. Yes! Ha? Okay? So, para next year, the goal is makakaroon din kayo ng ganito. Okay? So, takasan nyo yung pangarap nyo. Nakita nyo ba dito sa Bohol? Probinsya kami. Pumunta na kayo kay Upline Elne. Yes! Tama? Na-inspire po ba kayo sa result niya? Yes! Oo. Isa yun sa mga rason bakit na-inspire ako sa result. Upmiling. Isa to sa mga rason bakit na-inspire ako. Galing na din ako sa inspirasyon na yun. Sila, Carlo, sino pa? Kung nakaya namin guys, kayang-kaya natin pa. Yes! Naintindihan niyo po ba? Yes! Let's move forward. Let go. Mag-move on tayo. Sa lahat naman nangyayari, move forward tayo. Hataw tayo pagbalik sa Manila. Yes! Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Give it up to Upline Albert Hasma. Upline Albert, by the way, this delegation ng AIM-1 is mix of our leaders. I-shout out ko na lang ang mga taga-Bicol. Mga taga-Bicol, nandiyan sila. Kasama rin natin ang mga delegates natin from Cebu. Ayan, mga taga-Cebu. And syempre, mga taga-Laguna. Ayan, mga taga-Laguna, si MBK Upline Carlo. Andito rin may mga nakasama rin tayo from Jensen. Mga Jensen boys natin, no? Ayan. Sino pa ba? Syempre,